Hi guys, welcome back. Nandito naman kami ni Apam Pinoy. Ah, May 29 Wednesday. So nag-deposit lang kami ng pera sa isang ATM. So kailangan mag-deposit. So marami pa ring tao. Ano na yan guys? 7 PM. So nag-aagaw pang yung gabi. So matagal po siya naggabi. So, nandito po ako sa labas ng bangko. Hindi ako pumasok kasi maraming tao sa loob. Sabi ni Epang Pinoy, sa labas lang daw ako. Or sa loob. Pero ayaw ko sa loob. Gusto ko sa labas kasi may hangin konti. Kasi sa loob, nag-aagaw yung mga pabango ng mga naghuhulog ng pera. Kaya nandito ako sa labas naghihintay. So, I try it na mag-voice over. So, ngayon nag-try ako ng voice over. So, patingin-tingin ako sa labas. Ang harap nito ay Jollibee. Sa harap sa Jollibee. So, never pa po kami kumain sa Jollibee. Kasi alam namin na mahal yung Jollibee. So, nakatingin lang kami lagi. Lagi kaming dadaan kakain kami sa Jollibee. Pero I try na makakain kami kahit isang beses man lang. So, never pa ako kumain ng Jollibee. 2 years nandito na ako sa Saudi. So, ayan, pauwi na kami ni Kuya. Maglalakad kami. So, si Kuya, tinatawag ko ng, Kuya yung tawag ko sa kanya. Ate din yung tawag niya sa akin kasi 5 years yung gap namin. Ayan. Pag nagpa-vlog kami magkasama, si Apam Pinoy yung sinasabi ko lagi. Paminsan-minsan naglalakad kami ng kasi 1 week ang po niya, pang gabi. So, 10 ng gabi yung pasok niya. So, naglalakad-lakad muna kami hanggang alas 8:30 ng gabi. Minsan alas 7:30, uwi na kami. So, ayan, pa siya. Hindi pa siya madilim yung alas 7. So, kailangan namin maglakad-lakad para may routine kami. Nagro-routine kami ng hapon. Pag gabi yung pasok niya. Pag po yung pasok niya, alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. So, umaga kami naglalakad ang yung routine namin. So, ganito guys, iba dito, kailangan, walang bawal na mag-video. Basta nakapokus lang yung sa mukha yung video, hindi sa ibang tao. Pag sa ibang tao, masisita ka, kinukuha yung cellphone. So, ayun, nakapokus lang sa amin ni Apam Pinoy yung video. Dati ayaw niya sumali sa video. So, sa katagal-tagal, sumali na din siya. So, ganun lang ang buhay namin dito. Simple, gusto ko magtrabaho sa labas. Pero takot si Apam Pinoy na mahuli ako. Kasi hindi pa masyado, yung, tawag nun, hindi pa allowed na magtrabaho yung mga visit visa. Visit visa lang po ako dito. So, mayroon naman siyang, tawag nun, makapasok ka naman ng trabaho kapag magbibigay yung kumpanya ng ikama. So, pag magbibigay ng ikama ang kumpanya, so hiwalay na yung ikama ko sa ikama ng asawa ko. So, maghiwalay na. At saka hindi na visit visa kundi sa kumpanya na. Pero ayaw ni Apam Pinoy dahil gusto niya pag-uwi niya, may niluto na, may naglalaba, may naglilinis. So, yan ang gusto niya. So, kaya hindi po ako pinayagan na magtrabaho. So, gusto ko magtrabaho para yung relax yung isip ko. Kasi bored talaga sa bahay lang. So, tinitiis-tiis ko kasi kailangan naming magsama. So, yan guys, maraming tao dyan.
maraming nagpapadala ng mga pera pag hapon, lalo na pag pag Friday, sobrang daming tao. Minsan, hindi kami ni Apam Pinoy na mag-video. Kasi baka, yung iba kasi na sinasabi, oh bakit sinami mo, binidyo mo ako. Tapos akala nila, pag nakita nila yung camera na naka-focus pala sa aming dalawa, ayun, hindi sila na tumutuloy na sumisita sa amin. So, yung lagi namin pag naglalakad kami, iniisip namin yung anong tama, kung anong dapat gawin. Kasi gusto na namin mag-stay sa Pilipinas, pero wala pa ang ipon, maraming problema. So, in-enjoy na lang namin dito sa Saudi Arabia. Nandito pala kami sa Jubail area sa Jubail. So, in-enjoy namin yung sarili namin maglakad-lakad pag may time na maglakad. Minsan, pumunta kami sa mall, pero malayo ang mall, 1 oras papuntang Damam o Alcobar. Paminsan-minsan lang kami pumupunta doon sa Alcobar kapag si Apam Pinoy, panggabi yung pasok niya. So, paggabi, ang pasok niya, so makapunta pa kami ng mga mall. So, uuwi kami ng alas 4 ng hapon. Pag pumunta kami ng Damam, maalis kami dito ng alas 7 ng umaga. Dating kami sa Damam, mga alas 8. So, ikot-ikot muna yung sasakyan pag pumunta kami ng Damam kasi alas 9 yung bukas ng mall dito sa Saudi. Pareho lang sa Maynila, ay pareho sa Pilipinas, alas 9 ang bukas. So, in-enjoy. Medyo mainit na yun, mainit na kung nagkakaroon na kami ng pawis dyan. Dahil mainit na, nag-aagaw na yung init. Minsan nagagalit si Apam Pinoy pag hindi ako naglalagay ng takip sa buhok. Kasi sa ngayon, hindi ako naglalagay ng takip sa buhok kasi sobrang init. Yung takip sa buhok ko, mapuno ng pawis. Kaya hindi ako naglagay. So, hindi siya galit. Dahil alam niya, sobrang init na ang pawis. Nakatingin yung mga tao, akala nila sila yung binidyo, hindi. Ayan, naghahanap. 2 bangko pala pinuntahan namin kasi maraming tao. Ayan, nasa labas lang ako si Apam Pinoy, pumasok siya. Kasi yung unang bangko, ang dami, pumila sa loob. Malayo yung nilakad namin isa na bangko. Nasa labas lang ako. Marami, dyan konti lang, mayroon pa nagpapaturo na Pilipino dahil hindi daw sila nakawento kung paano. Kasi yung iba, mga bago lang, nag-open ng account. So, tinutulungan din namin kung paano. Kasi mas maganda dito kung saan ka nag-deposit, doon ka din mag-withdraw. Machine na yung nila ginagamit. Kung hindi ka maka-online, so, sa machine ka mag-deposit papuntang Pilipinas or mag-deposit sa account. So, yung lakad-lakad namin, kwentuhan, tumatawa lang kami sa mga kwento-kwento namin. Minsan, tinatamad na kami. Pag sobrang init, hindi na kami lalabas. Nandito lang kami sa loob. Kahit na umaga, alas 6. Mainit na siya, parang alas 10 ng umaga sa Pilipinas, mainit. Sobrang pang init noon. Kaganoon ang klima, yan.
punas-punas na si Inday kasi pawis na, tagaktak na yung pawis. Mainit na. Gusto ko maglagay ng ano, yung nilalagay na sa mukha yung takip na itim. Kaso ayaw ni Apang Pinoy yun. Hindi naman daw habang buhay magagamit. Masayang lang. So nagmamas lang ako lagi. Kahit nakaganyan ako ng mask, pag ako lang naglalakad, natatakot din ako. Kasi in that time na ako lang mag-isa, sinundan ako mga 3 beses na hanggang sa ano talaga sa elevator. Sobrang kaba ko. Grabe yung pawis ko. Kahit nating lamig na yun, napawisan ako sa ano kaba. Kasi may sumunod sa akin. Nakamask lang ako, nakaganyan, abaya. So, hindi ko akalain na mayroon palang sumunod sa akin. So, kailangan may kasama akong lumabas si Apang Pinoy. Pero pag supermarket, ako lang mag-isa. Lumalabas ako ng mga alas 8:30. Pag alas 8 hanggang alas 9:30, wala siyang tao sa labas kasi pumasok na yung mga tao. Pag hapon lang, nakakatakot. Sobra siya. Kaya minsan, sinasabi ko din kay Apang Pinoy na hintayin ko na lang siya bago ako maglakad-lakad para may kasama ako. Sobrang kaba ko nung time na yun na sinundan ako. Hindi talaga basta-basta dito. Kailangan talaga mag-ingat. Kailangan may kasama. Kaya yung iba dito, mga babae, naglalakad sila na mata lang yung nakikita, nakagantis pa sila ng maitim. Kahit na pawis, ganun ang ginagawa nila para hindi sila masundan. Isip nila na Saudi. So, ang hirap, nakakatakot, kaba. So, gusto kong maglakad ng umaga kasi maganda yung araw. Kaso, wala akong kasama pag umaga kasi may pasok si Apang Pinoy. Ang lagi naming ginagawa pag gabi. Minsan lang din sa umaga pag kasi pag night time na umaga, sobrang lamig. Hindi kaya. Pag init din, minsan lang bihira lang pagkaya yung init. Alas 4:30 pa lang ng umaga, may araw na dito. So, alas 6, medyo mainit na, parang alas 10 ng umaga sa Pilipinas. Grabe ng init na siya. Tapos yung init, nag-humid na yung hangin. Mainit na. Hindi na siya malamig. Kailangan alas 4:30 ng umaga. Maglalakad-lakad na. Kaso wala. Tulog. So, maraming salamat sa nanonood. Please subscribe and like sa aming video, mini vlog. Bye guys!